Okay, eto na po. Eto na po. Lagot, mapag-iinitan na naman. Ha? Sige, basta na-consult namin 'to sa abogado, tuloy daw. Fight, walang problema. Eto na. Halimbawa lang. Ayan ayan na naman, banat bay. Bumanat-banat ka na naman diyan, delikado na naman tayo, pag-iinitan tayo. Naku, sino-sino na naman maghahanap sa atin nito. Ha? Eto na naman, part 2. Oh, eto ay another interview kay DG Bantag. Ha? Oh, simula na. Fight! Lang kayo ay palarin dahil maraming ang nagkakagusto na kayo'y tumakbong. Kung sakali lang kayong palarin, ilalantad nyo ba sa taong bayan ang yung tinatawag na extraordinary fund? Lahat ng pondo ninyo, malalaman ba ng taong bayan? Ito, usapin na ito. Usapin na po ito. We are looking forward na sana ay tumakbo si DG Bantag at sana manalo din. Yan po yung tanong ni Banat Bay. Ilalantad mo ba, DG Bantag? Ilalantad mo ba ang mga pondong iyong matatanggap? O, yan ang sagot. O, pasok. Kung kayo ay naging, kunwari lang, palarin na maging senador. Alam mo, Banat Bay, nung pumasok kami sa academy, wala naman kaming iniisip kundi magsilbi sa bayan, magtrabaho, magkaroon ng trabaho, at asahan mo, sahod mo lang. Ganun lang naman yan eh. Kung yun ang kinakailangan, why not? Ano natin? Lantad natin lahat. Kung yun ang gusto nilang umpisahan natin, o umpisahan natin. Di ba? Yun. Ang ganda na sinabi ni DJ Bantag. Paano ba natin hindi sisimulan? Kasi una pa lang sinabi na niya. Ha? Una pa lang, meron na tayong ebidensya. Pag siya nanalo, lahat ng pondo ilalantad niya. Maliwanag po yan. Hindi po galing sa akin, hindi galing sa Banateros. Mismo si DJ Bantag yan. Medyo mahina po ang signal ni DJ Bantag kaya wala siyang picture, no? Malabo, hindi nyo makikita. Pero kayo nang humusga kung siya talaga. Mabobosesan nyo naman ha. Pero ito maganda, ilalantad niya ang pondo. Ang ganda nung sinabi ni DJ Bantag dyan, ha? Oh. Na dapat talaga sa academy, yan naman ang sinumpaan eh. Ikaw ay magsisilbi. Sana lahat, sundalo, pulis. Ang ganda nung sinabi ni DJ Bantag. Ano yon? Ang inaasahan lang ay sahod. Ulit, sa mga uniform men, nung kayo ay pumasok, alam nyo na sa sarili ninyo, ang aasahan nyo ay sahod. Sahod, sahod, sahod. Hindi komisyon, hindi extraordinary fund, hindi yung confidential funds, wala. Sahod. Sahod ang inaasahan. Oh, kaya nga dinoble pa yan ni PRRD. Bakit? Para wag na kayong umasa sa iba. Palagay ko naman yung sahod nila, bagamat di ko alam kung magkano, pero palagay ko yung sahod naman nila kasya kung isa lang ang pamilya. At walang bisyo, ang bisyo lang ay magkape, kasya yan kahit araw-araw ka pa mag-Starbucks. Nagkakaroon lang ng problema pag medyo greedy, ambisyoso, may bisyo, o hindi lang isa pamilya. Talagang kakapusin ka. Kahit nga mayaman kung marami kang pamilya at may bisyo ka, maraming nasira sa bisyo, napakayaman. Matanong kita, bago ko magbato sa yung tanong, DJ Bantag. Medyo mahina signal Gusto muna kitang pagbigyan kung ano yung mga gusto mong sabihin para maiparating natin sa administrasyon o sa mga Pilipino. Sige, sabihin mo muna bago ako magtanong. Eto maganda. Eto yung magandang part. Pakinggan nyo mabuti. Eto na yung pinaka kaya nga hindi muna ako sabi ko, bago ako magtanong, ikaw muna, ano ba ang gusto mong sabihin? Kasi yan naman po ang purpose namin maging boses ng mga hindi nadidinig. Pakinggan natin. Nako, magugulat kayo sa sasabihin ni DJ Bantag dito. Kung nanonood man siya, shout out sa'yo. Pero
Lagay lang kayo dyan, baka nababasa niya. Oh, sige, sige. Kasi ako naman magtatanong sa inyo, Banateros. Ako, lagot. Bago siya sumagot, may tanok si DJ Bantag. Nako. Ayun, Thank you sa opportunity. Ako naman magtatanong. napan ako si Banat Bay, ah. Wag lang love life, ha? Yun. Ha? Si Banat Bay, allergic sa love life yan. Oo, yan. Lahat daw ng tanong pwede, wag lang love life. Allergic kami magkapatid dyan. Si Boss Dada TV, mukhang okay sa kanyang love life, eh, ha? Hindi natin alam, hindi naman namin, pag kami nagkikita, hindi naman namin pinag-uusapan ng love life, eh. Oh, wag lang daw love life. Oh, sige, fire, kahit anong tanong. Wag lang love life. Okay, okay. Tingnan niyo yung itsura ko. Parang namunti ko maidura yung kape. Oh, sabi ko, buti yun ang tanong. Wag love life. Oh. Sabi ni Rashid Ahmad, naku, may manggagaliitin din naman, Coach Ol, in-interview na naman ng mga Banater. So nga, pasaway yung tatlong vlogger na yan, pasaway. Oh, iko-contempt na nga. Inulit pa. Pasaway kayo, Banateros brothers. Ha? Matitigas ang upuwit ninyo, ha? Naalala ko na naman si Boying, sabi ni Rashid, nako, talaga kayo, tigas ulo. Oh. Alam ko, maliligaw tayo kay Banat kapag love life, eh. Wag yun. Oh, ito na ang tanong ko. Ready na kayo? Apo. Sige. Bakit kaya ay yung isang sekretary ay sobrang tahimik? Ayun. Tingnan ko lang kung medyo updated kayo. Bakit kaya yung isang sekretary sobrang tahimik? Sige nga. Sino yung sobrang tahimik? Sige, ilagay nyo dyan. Titingnan natin kung may tumama. Sabi ni Chiquita, baka atakihin na si Boying pag nakita yan. Naku, delegates. Shout out sa'yo kung nanonood ka man. Ha? Napag-utusan lang ako. Di, kasalanan ni Banat Bay. Hindi. Kasalanan namin tatlo. Sino yung sobrang tahimik? Huwag maingay yung editor, ha? Nako, sino yung sobrang tahimik? DJ Bantag, kung nakikinig ka, updated yung mga tao mo. Updated yung mga manunood. Yung mga sumusuporta sa iyo, DJ Bantag, updated sila. Marami ako nakitang tama. Maraming tama. Sino yung tahimik? Nako, delicate. So, eto na, sige. Isiwalat mo na, Bantag. Kilala nyo kung sino? Sino yun, boss? Di ba si Secretary Abalos? Ba't hindi natin naririnig na gaano? Ay, ayun. Ako. Secretary Abalos daw, sobrang tahimik. Ang daming tumama. Ang gagaling ninyo, ha? Talaga. Bantag. Ako'y naniniwala na talagang maraming sumusuporta. Parang alam ng mga tao ang iniisip mo, General Bantag. Grabe. Tinumbok. Anong meron kay Abalos? Sakto. Oo nga, no? Ano na nga pala nangyari doon? Wala na ako. Hindi ko rin alam, eh. Nagulat ako ron, eh. Sabi ko, Boying? Hindi, mapakaingay nun. Boying? Hindi. Sobrang ingay nun. Anong tahimik? Nung sinabi ni Bantag, oo nga, no? Naunahan nyo, alam nyo. Kung balita, wala na, eh. Ano masasabi nyo doon? Nag-resign na. Hindi kaya nag-resign na yun? Ano masasabi nyo kay Secretary Abalos? Sabi naman to si Banat Bay, pinag-resign si Abalos. Ang lupit, ano? May mga vloggers din yan si Abalos. Hindi ko nasabihin. Madali namang mahalata, eh. Meron ba kayong alam na? Hindi kasi ganito. Okay. Ang ano ko kasi dyan, palabas lang niya na, alam mo, uminit kasi siya, di ba? Ang daming nagagalit sa kanila ni Secretary Boying. Kasama siya sa nangyari nga sa muro-muro o kaya sa napaka-haphazard na pag-file ng kaso. Tapos yung
premature na press conference, 95 or 99% solve ang case. Case closed. But Nabanggit yung case close. Marami, ito punto niya, maraming nagalit kay Boying at kay Abalos doon dyan sa premature na mga media nila, pamidya nila dyan sa press con, case close. Naalala ko na naman, saglit lang po, naalala ko yung case close na yun. Akala ko i-case close kami ni Boying. Ito, contempt of court. Itong 3 vloggers na ito, case close na yan, sigurado na yan, kulong. Kala ko gano'n na sasabihin eh. Biglang kasi tinitira na siya ng mga taong bayan sa mga comments nila. Nakikita nagiging bumaba yung kanilang good reputation, kung mayroon man silang good reputation. Kung meron man. Kung wala talaga. Hindi na bababa. Ayan. Napansin. Alam daw nung dalawa, Boying and Abalos, bumaba yung reputation. So ang ginawa ni Abalos, laylo. Parang ganon. Pero sa totoo lang, para sa akin, opinion ko lang ito. Kunwari lang yun. Kasi alam nyo, mayroon akong natatanggap na mga intelligence din, information, na winawarningan ako dahil yung mga tracking team pinalitan na. Yung mga dating tracking team, nagpalit-palit yan ng PNP Oo. Ngayon yung ipinalit, tracking team pa rin ba? Sa palagay nyo? Hindi na tracking team. Ayan. Sa oras na ito, maputol ko pa kayo, nakarma si Banat Bay. Nakarma siya. Kasi nung una po, di ko nasasabihin kung saan parte, niloloko ni Banat Bay itong si Bantag, sabi niya. Walang maayos na signal, walang maayos na cellphone. Tapos dito sa part na ito, nawalan ng signal si Banat Bay kasi wala siya sa bahay, mobile siya. Kaya nawala po dito si Banat Bay panandalian Nakarma. Siya ngayon ang nawalan ng signal. Pero tuloy tayo. Ayan, tracking team. Yung naghahanap daw, di umano kay Bantag, pinalitan. At ang tanong niya sa inyo, sa tingin ninyo, tracking team din ba yung ipinalit? May naghahanap kasi kay Bantag Siguro pinalitan, hindi mahanap, may pinalit. At sino at ano itong mga pinalit? Yan yung gustong ipaliwanag ni DJ Bantag. Assassination team na ang pinalit sa mga tracking team. Yun ang masakit. Sa madaling salita, ito po ay hindi galing sa akin. Ini-explain ko lang po sa inyo para malinawagan kayo. Hindi na po ipahuhuli si Bantag. According to him, hindi na tracking team. Assassination team. Di umano. So, wala nang planong hulihin si Bantag. Yan po ay according to him. Binalita lang natin, kayo na po humusga. Kung totoo yan or hindi. Ni Bantag. Ito, sana nga hindi totoo. Kung totoo man, okay lang. Pero ang ibig kong sabihin, sana hindi totoo na itong PNP General Romeo Karamat. Ayan, pinangalanan Ibig sabihin, siguro may intel din si Bantag. Ako hindi ko po kilala yung mga papangalanan niya. Pasensya na po, pero na-interview lang natin. Okay? Hindi ko po kilala yung mga yan. Pero pinangalanan niya. So, para sa akin, ang datingan, pag pinangalanan mo isang tao, sigurado ka. Sigurado ka, nakarating sa'yo, ibabaon si Didi Bantag ng mga binabanggit niyang pangalan. Ayoko nang banggitin yung pangalan, kayo na lang. I-rewind ninyo, kayong bahala. Pero medyo mabigat yan, Ng CIDJ, ewan ko kung CIDJ pa rin. Yan ang nautusan daw, kuno. Yun ang nakarating sa akin. Hindi ko pa alam kung totoo, hindi. General Romeo Karamat, yan ang head ng assassination team against Bantag. At yan po, ang head. Di umano, according to DJ Bantag. Meron pa kasi yan, hindi lang siya. ang kasama niya dyan, na pinakabata niya, ay underclass pa namin. Sana hindi nga totoo, sabi ko. Sinasabi ko lang ito para kung marinig nila, magpaliwanag sila. Ngayon kung hindi sila magpaliwanag, baka totoo. Yan. Okay? Maliwanag. Yung
kasama underclass, ibig sabihin ahead si Bantag. Mas mataas ang posisyon ni Bantag, ahead siya. At kaya niya po daw ito sinabi, sa aking opinion, para, teka muna, huwag niyo ituloy. Kasi, nakatimbre yan. Alam nila. So kung alam ni Bantag yan, naikalat niya na sa pamilya niya, naikalat niya na sa mga kaibigan niya, naikalat niya na sa mga supporters niya, baka dyan sa Baguio, naikalat niya na rin. Pag may nangyari sa akin, eto hanapin. Kaya niya siguro gustong banggitin, wag niyo na ituloy kasi basa ko. Alam namin. May intel kami. Tandaan niyo po, hindi bobo din si Bantag. Kaya nga nalinis niya, may intel yan. Nalinis niya ang Bucor. Kaya yan nilagay diyan ni PRRD. Hindi yan bobols. Okay? Alam niya, ginagawa niya. Maraming salamat po, Soledad Mueller. O yun, sa patuloy na suporta at pag-sponsor ng live ko, maraming salamat po sa kusang loob. Sabi niya, hello coach, kayo na naman ang talk of the town niyan. Buti ba kayo nakakausap niyo si Bantag? Kayo na kaya pumalit kay Boying. Baka mas maayos ang DOJ. Hindi, pag ako nasa wala ko yung nasa posisyon. Wala naman akong plano sa ngayon, ha? Ayoko magsalita tapos, but kung ako nasa posisyon, lagi ko itatatak sa sarili ko. An accused is considered innocent until proven guilty. Ulitin ko. Lahat po to, hindi lang to kay Bantag, hindi to kay Tebes, sa lahat po. An accused is considered innocent until proven guilty. Kasi may karapatan ng isang tao ipagtanggol ang sarili niya. Kaya wag natin huhusgahan. Kaya ako, iniiwan ko ang pag-uusda. Kung may kasalanan si Bantag, si Tebes, kung sino man, iwan ko yan sa korte. Kasi ang pag-uusga nasa kanila. Ang sa amin, pagbabalita. Ngayon, kung hindi ka naman korte, hindi ka hukuman, huwag ka mag-usga. Kasi hindi mo trabaho yan, lalo kung ikaw yung sekretary. Ang trabaho mo bilang sekretary, maraming salamat Soledad Mueller. Ang trabaho ng sekretary is executive in nature. Tagapagpatupad ng batas. Hindi para magdesisyon kung sino ang nagkasala sa batas. Judiciary po ang meron yan. Okay? Ang secretary to executive in nature. Okay, tuloy tayo. Ayan, ito na po. Underclass man daw ni Bantag, ha? Ito naman sinasabi kong underclass ko pa naman din ay si Colonel Hansel Marantan. Nako. Yan ang team, assassination team na sa akin, naka-duty para patayin ako. Nako. Medyo. Kaya nga, Nagulat si Dada. Nagulat kami. Nagulat kami. Nagulat kami dun sa balita. Ha? Oo. Nagulat kami. No, but well, sabi nga ni DJ Bantag, kung hindi totoo, magpaliwanag kayo. Pero pag di nagpaliwanag, sa tingin niya totoo. No? Well, anyway, pinaalam lang ni Bantag na alam niya. Ngayon, kung totoo o hindi ako para maghusga. Ang taong bayan po dito. Ang mag-uusga dyan ay ang hukuman, ha? Hindi po namin alam kung nasaan si DJ Bantag. One thing for sure, hindi namin alam. hindi ako naniniwala na tahimik si Secretary Abalos. Kunwari lang yun. Kasi sino bang mag-uutos sa PNP, di ba? Under ng DILG yan. Hindi kaya si Secretary Boying ang nag-uutos sa pulis, kapulisan? O si Secretary Abalos? Yun ang tanong ko. Kung bakit tahimik o tahimik bang totoo? Bakit mayroon nga yung assassination team na papatay sa akin? Grabe, active sila ngayon ha, ang kapulisan.
nakita naman ninyo nung nakaraan, NBI naman, di ba? Oo. Yun. Medyo, Kaya nga, Yun with ang all those, may balita ko. medyo kaya with nawalan all those si- information na nakakarating sa inyo, DG Bantag, yung lahat ng mga impormasyon na yan na nakakarating sa inyo, na ayon sa inyo, ano naman, kumbaga reliable, ano ang nagpapalakas sa loob ng DG Bantag? Alam natin, apakahirap magtago sa batas. Lalo na't very popular kayo. Alam mo, Tol, ano ang nagpapalakas ng loob natin? Opo. Yun ba ang tanong? Ano yung Alam mo, una pa lang yan, kasi, religious tayong tao. Kasi, nung elementary, makalakihan namin religion. Nandun naman sa religion yan eh. Kahit mag-isa kang naglalakad, Diyos ang kasama mo palagi, di ba? Hindi lang yun. Kasi Correct. kung sabihin nila, nakikita mo ba ang Diyos? Pero may Diyos tayo eh. Yun ang isang malaking tulong sa akin na nagpapalakas ng loob ko. Siyempre, mga relatives, mga mahal sa buhay, kayong mga supporters, vloggers, at lahat ng mga Pilipinong sumusuporta sa akin kay Mr. Bantag. Kasi ang dami kong nababasang comments sa Banateros na mga subscribers ninyo, pati sa mga iba pang mga YouTube channel. Meron pang ang GMA. Akala ko maraming galit sa akin. Hindi. Marami, 90. Siguro sabihin natin na nasa 90% kamo na lang. Kasi binabasa ko talaga. Tama kayo. Tama ka, Bantag, DG Bantag. Marami talaga sumusuporta sa inyo. Kaya nga itinutulak natin bilang pang-senador. Talagang isa lang ang problema ni DJ Bantag kasi nga yung pera. At ulitin ko po. Hindi po kami hihingi ng any amount. Okay? Maliwanag po yan. Hindi kami hihingi ng any amount, hindi kami hihingi ng regalo, hindi kami hihingi ng ticket. Ang Banateros Brothers po, hindi hihingi ng kahit na 5 kahit piso para suportahan si Bantag. Ang inihingi natin, tulungan natin sa exposure. Walang pera. Ayaw po namin yan. Ayaw namin ma-involve in any kind ng pera. Kay t-shirt, benta ng t-shirt, kay benta ng ticket, kay benta na ayaw. Hindi ko sinasabing mali yun. Pero as of us, ayaw namin yun. Maliwanag po, nililinaw lang natin. Pwede nating suportahan si DJ Bantag. Ulit, hindi ko sinasabi yung may gumagawa nun ay mali. Sa amin lang, iba. Alright? Nakatutok ako sa inyong mga vlogging. Yun ang mga nagpapalakas sa atin. Minsan nga, sa totoo lang, maluha-luha ako na kung hindi ko kontrolin, putang inang maiiyak ako dahil nga sobrang support ng tao sa akin. Kita nyo, maiyak-iyak si DJ Bantag. Nanunood at nagbabasa ng comments. Kaya ipagpatuloy nyo lang ang inyong suporta kay DJ Bantag. Yung sa comment section, lahat nababasa niya. Kaya nga napamura siya. PI sabi niya, mangiyak-ngiyak siya. Malapakalaking bagay. At bagay yun na aking pinagpapasalamat, una ang Diyos at sa inyong lahat na sumusuporta sa akin. Yun ang lakas ng loob ko. Ayun, so nakikita nyo, sir. Sa inyo naman mismo, galing na nanonood kayo at nakikita nyo yung mga komentaryo, no? Talagang gusto ko nilang tumakbo. Ay sila nga daw ay tutulong sa inyo hanggat sa kanilang makakaya. Kaya nga, paano natin susuklian yun? On your part. Kasi talagang tinutulak kanila para maging senador eh. Kayo sir, ano naman po ang pwede nyong gawin para makuha natin yung inyong anong dapat daw gawin para makuha natin yan? Kasi yung signal, no? Para makuha yung pagka-senador. Takbo at kayo ay palarin maging senador. Alam mo, Coach Oli, mayroon nga akong naririnig yung Facebook follow para maka-raise ng 1 million na parang follow. Wala naman yata eh. Ayan yung sinasabi ko sa iyo. Yung Facebook page na Bantag for Senator, sabi ko sa inyo I will prove it to you. Nakasubaybay dyan. Kasi ang sinabi natin, from zero, sinimulan niyang Bantag for Senator na Facebook. So makikita, hindi yan malaki na pinalitan ng pangalan. Hindi. Nagsimula yan as zero. So doon yung makikita kung lumalaki yan. Yung Bantag for Senator, nakapin po yan. Punta kayo sa YouTube, nakapin.
Pag clinic nyo yan, sa Facebook po yan. O, Bantag for Senator. O, follow po kayo. Nakaabang siya dyan. O, sabi ko sa inyo, tinitingnan niya yan. Again, wala pong hihingian ng pera dyan. Hinihingi lang dyan yung follow para makita natin, meron ba siya talagang pag-asa? Malakas ba talaga? Yan yung Bantag for Senator. Ibig kong sabihin, kung totoo, sana pakita muna nilang may ganon para maniwala ako. Ayan. I-convince natin. Hindi, mahirap din kasi yung kalalagayan ni Bantag. Kasi halimbawa ako, patatakbuhin ako. Halimbawa ako yun Ako si Bantag. Wanted ako, hindi ako makagalaw. Wala pa akong pera. Hindi, milyon po ang usapan dyan. 500 million pagtakbo na senador. Wala. Siyempre, mawawalan ka na loob. Pero nababasa mo yung komentaryo, naghahanap ka ng lehitimong dahilan para makita yung support nyo. Kaya ano nyo dyan sa Bantag for Senator? Hindi rin natin maasahan yung survey. Hindi naman sila ata sinasama sila Bantag dyan sa survey. Diba? Kaya dyan po natin makikita yung lakas. Pakisupport lang po yung Bantag for Senator na Facebook page. Andyan na po, nakapin. Naniniwala ako sa mga support sa comments, pero pagdating sa yung parang gusto nyong erase na 1 million katao na follow yung Bantag for Senator, ganon. Iano muna nila at nang makita nga natin kung may 1 million follows po yan Followers lang po, hindi po 1 million pesos. Hindi po kami nangihingi kahit piso. Liwanagin lang po, ay mas magandang maliwanag tayo dyan Kahit piso hindi kami hihingi. Follow po, follow. Ayan, kiklik nyo lang yan, punta kayo sa Facebook, Bantag for Senator, follow. 1 million nga, di ba? Ayun, sige. Ewan ko kung mahirap gawin yon. Sabihin natin yan. Follow-up question lang doon, no? Etong sinabi nyo na merong sa inyong parang gusto ko yung ipatiklop. Kasi sabi nyo... Hindi parang, talagang ipapabatay ako. Grabe. Dinaandahan ko na nga Si Bantag talaga, si General Bantag talaga diretsuhan. Medyo pinalamanan ko na nga ng konti. Medyo gusto ko i-tiklop. Hindi, talagang patitiklop ako. Yan ang gusto ng tao kay DJ Bantag. Diretsahan. Walang pala-palaman. Jennifer Santos, maraming salamat po sa stars. Sige, anong tanong mo, Coach Oli? Gustong patiklop. Kasi kung titignan naman ninyo yung General Romeo Karamat na sinasabi, sana sabi ko hindi totoo. At yung Colonel Hansel Maranta na underclass ko pa man din, sana hindi nga rin totoo yung report. Sabi ko kung sana mapanood nila, marinig nila itong vlog na ito, di siguro naman may opportunity rin sila na pasinungalingan kung hindi totoo yun. At maraming salamat kung hindi dahil nakaharap ko na yan si General Karamat. Sir, sabi ko, saludo pa nga ako sa kanya noon Sabi niya, hindi, ikaw sir ko. Dahil, siyempre, 4-star. Siya noon, parang 1-star. Pero hindi tayo ganun Hindi naman tayo mayabang. Ako ang kahit 1-star yan, kahit colonel, basta alam kong upper class, PMM man o PNPA, sinasaluduan ko. Kaya hindi, idol nga kita Yun mga paghaharap namin ganun. Biglang may information na siya pala ang leader. Alam mo kung anong price daw niya pag napatay ako? Chief sir? PNP. Yun, lupit, no? Yun ang premyo, narinig nyo? Pag di umano, niyari si DJ Bantag, ang premyo, posisyon, Chief PNP. According to him, inulit ko lang, parot ako Ganun po katindi. Yan na pala ang posibleng lagayan ngayon, posisyon. Ako. I hope hindi totoo. I really hope hindi totoo ito. No? But again, wala ako sa posisyon maghusga. Nadinig ko lang yan, parehas kami nagulat. Sana po hindi totoo. Chief PNP na pwesto. So sa madaling salita, posisyon pala ang kapalit nyo. Parang ganon. Oo. Ganon ang nakarating sa akin. Sana nga hindi totoo, sabi ko. Pero ngayon talaga napaka-active ng kapulisan. Napaka-active. So hindi na nila ito. Kaya kapag namatay ako,
Kapag namatay ako, di maaring yung mga yun na. O kung totoo. So ito pong mga intel nyo na to, reliable ito, mga talagang dikit sa inyo itong mga tao na to. Maganda yung tanong ni Boss Dada TV. Pa-support po Siyempre, Boss Dada TV. At siyempre, Banat Bay Pa-support, Boss Dada TV. Pa-subscribe din. Matindi yung tanong niya, parang walang tiwala si Dada. Sabi niya, reliable ba itong mga intel ninyo? Parang gustong tanongin ni Boss Dada TV ng confidential funds. Sige. Anong sagot? Oo naman tol, kasi Sabi, Wangski Ibanez, Sir Oli, hindi ko mahanap ang Bantag for Senator. Punta po kayo ng Facebook, nakapin po sa comment section yung link ng Bantag for Senator. Pag-click nyo, pupunta kayo. Babalik kayo sa Facebook. O kaya, isi-send dito, pakisend nga din dito yung Bantag for Senator dyan sa Facebook. I-click nyo lang yon. Yun na po yun. I-click dito ng ating editor. sabi nga kanila, kung walang sunog, walang usok. Ayan. Nilagay na ni Jake Acosta. Paki-click lang yan. Yung Bantag for Senator na nilagay ni Jake Acosta. Ito po yan. Kung kayo nasa Facebook. Kung kayo naman nasa YouTube, nakapin na po. Kung walang usok, walang sunog. Hoy, Roy Banyares, shout out. Mukhang marami pa rin talagang sumusuporta at nagmamahal sa Iyo po yung sagot pala ni DJ Bantag. Kung walang usok, walang sunog. Yun na yun. Basta. Yun yung sagot. Ulitin nga natin. Ang daldal ko ulitin natin. Dikit sa inyo itong mga tao na to. Oo naman tol, kasi sabi nga kanila, kung walang sunog, walang usok. Kung walang usok, walang sunog. Mukhang marami pa rin talagang sumusuporta at nagmamahal sa inyo ng mga kaibigan nyo. Ngayon, mapapasama all. Talagang si Dada. Yung mga lumalabas sa bibig ni Mas Dada. Marami pa rin nagmamahal sa inyo. Sana all marami nagmamahal. Sabi nga ni Banat Bay, huwag love life ang pag-usapan. Pambira, Hindi love life. Pero talaga marami nagmamahal kay DJ Bantag. Sana,